kababayan. Nandito po tayo sa puso ng OCD. Ito po ang tinatawag na para sa mga Interagency Coordinating Cell. namin ng mga impormasyon Dito po, mula sa ating 24/7 mga ang rehiyon. iba't ibang Kanina kawani ng po, gobyerno alas nagtatrabaho. 9:10 ng gabi, naglandfall po ang Bagyong Uwan sa Aurora, and around that time po matinding ulan po at saka malalakas na hangin naman ang nararamdaman mula naman po sa Ilocos region, no, or sa Region 1. Kaya ngayon po para po magbigay sa atin ng mga pinakahuling updates po at saka mga sa situation po na nangyayari sa Ilocos region, kasama po natin ngayon ang aming Regional Director of the Office of Civil Defense sa Ilocos region. Kasama po natin RD Lawrence Mina. RD Olen, may we ask for some updates po? Kanina po, how did that feel po, yung kaninang malakas na hangin yung around 9 o'clock po dyan sa Ilocos region? Sir? Yeah. Okay, kagaya ng sinabi mo, nung naglandfall ng 9:10 PM doon sa Aurora, ang si Uwan. Dito naman, naramdaman namin yung malakas na ulan sa Pangasinan and that of yung northern part ng La Union. Then as you go up north, bali nagiging moderate to heavy rains hanggang moderate rains na lang hanggang doon sa Ilocos Norte. Pero ang hangin, yun po ang malakas sa lahat ng lugar. Yun po yung report ng buong yung 4 na probinsya at saka yung city ng Dagupan City. Impact areas, specifically you were mentioning earlier, yun sa probinsya po ng Pangasinan? Yes, actually umabot lang po ako and then papasok na sana ng San Fabian area. However, hindi ko na itinuloy kasi medyo malakas na. Though yung pag-ikot ko doon sa La Union, lalo na dito sa may Aringay, na yung na-report na Dulaw at saka Alaska, ay medyo lubog na rin yung mga bahay-bahay doon. Then doon sa Agoo portion naman, mayroong isang sitio yung Santa Fe Barangay ng Agoo na may lumubog din yung sa Vietnam, sitio Vietnam. Then papuntang southern ng south, supposedly papasukin ko yung Barangay Kabaruan at saka Narbacan. However, yung mga bangka ng mga fisher folks ay nandun sa highway kaya hindi ako natuloy na pumasok. Then yung balita naman about Pangasinan, kasi ito yung malakas talaga yung ulan, nag-report na po ang San Fabian na nandun na sa bubong ng bahay ang mga tao dahil sa umapaw na ang tubig doon sa lugar nila. Yung report ng MDRIMO, yung Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nila, na naka-ready naman lahat yung SRR teams nila, kaso hindi nila pinayagan na umalis kasi hindi pa kaya napuntahan yung mga lugar na to. Then dito naman sa may Dagupan, umapaw po yung Pantal River na nakakonect po sa Sinukalan River. Ang Sinukalan River po, ito po yung ilog na nanggagaling sa upper municipalities malapit sa kabundukan ng Pangasinan, typically San Jacinto. And ito po yung river na nakakonektado dito sa Pantal River na siyang nagbigay ng tubig dito sa parte ng Dagupan. Ngayon, ang PDRIMO naman ng Pangasinan, nakausap natin, ready rin sila na mag-react. However, hindi pa kaya talaga na pasukin dahil sa taas po ng tubig. Ganon din ang Lingayen, Pangasinan, kaninang early mga bandang ganong mga oras, alas 9:10 din, nag-start na mag-storm surge. Umabot na po sa Kapitolyo yung tubig dagat. Kapitolyo ng mismong Lingayen. Doon po yung nasasabi kanina na nagkaroon ng storm surge. So, yun po yung mga lugar-lugar na nabanggit na
nagkaroon ng flooding na po. Sir, as you mentioned po, no, itong ating mga probinsya doon ay nakahanda naman yung mga search, rescue and retrieval teams, no. Pero hindi lang po kakayanin pampasukin dahil po ano po ito? Dahil sa taas ng tubig pa at saka agos at saka hangin? Correct. Tama po 'yan. Kasi kung i-release natin sila, kasi hindi lang yung mga dream host doon sa nasabing lugar, pati rin dito po sa regional EOC natin at saka regional IMT natin, nandito po tago ang ating mga SRR teams coming from the Armed Forces, yung Coast Guard natin dito sa headquarters nila, yung kapulisan natin nandito po, pati yung BFP. Anytime sana na basta humupa na yung epekto ni Uwan, pwede nating i-release. Hindi na i-release dahil nga yung epekto nga lakas ng hangin pa at saka yung taas na tubig doon sa mga lugar na pupuntahan nila. Itong mga areas natin, sir, these were not part of those areas na dati naman binabaha na, no? And was there ever a preemptive evacuation doon sa mga areas na mga nabanggit natin? Yeah, hindi lahat. Meron din talaga yung kagaya ng dito sa may Tulaw at Tulaw Aringay. Ito binabaha naman pero hindi ganito kataas yung epekto ng pagbaha. And then same goes dito sa nabanggit na San Fabian. Medyo ang nare-report lang naman dito native hanggang west high, and same goes sa Dagupan po. Pero sir, sa linya po ng komunikasyon, itong ating mga PDRIM-O, itong mga municipal DRIM-O, nakakausap pa natin ito? Yes. Ang maganda po kasi yung mga inuna nating preemptive actions na ginawa natin ay lalo na yung DICT. Yung DICT natin is contributing fully dito this time kasi naglagay na talaga sila bawat probinsya ng kanilang mga assets. Preposition na po yan. And then nagdagdag lang po ako kasi doon sa linya sa unang truck ni Bagyong Uwan ay mag-i-exit sa bandang Santo Tomas, La Union, Agoo, La Union, Aringay, La Union, in that area. But yung ito nga late na paglabas niya, ang truck niya ay lumabas sa Bangar, La Union naman. So yun po, inutusan natin yung isang asset ng DITC para mag-preposition sa Agoo. However, hindi niya nakayanan kaya bumalik dito sa location ko ngayon. They're about to move anytime now siguro dahil medyo humina na yung epekto ng hangin. Sir, dun sa mga nakakapanood pa po ng mga kababayan natin lalo na dito sa Region 1 po, sa Ilocos Region, tsaka dun sa mga tumatawag po for rescue, sir, anything you'd like to tell them po na gusto nyong mensahe papunta sa kanila? Opo, ang gusto ko lang matutukan ngayon is yung mga MDRIM-Os natin to please contact us anytime kung talagang kinakailangan nyo na po yung tulong namin. Kasi hindi lahat po ay siguro busy rin sila, hindi sila kagad nakakapag-report. But yung sa amin lang naman is kung meron sana i-simultaneous dispatch nyo yung information para makaabot sa amin, para makapag-react din kami kaagad. Yun po yung gusto ko ipaabot sa kanila. Sir, what about to the national government? Anything that you would want for us to be assisting you with? Yes, sir. Kino-consolidate namin. Actually, may mga anticipated needs kami na pinasa na. However, yung siyempre, kailangan pang bilhin yung mga yun para bago may ibaba dito sa amin. Ang request ko lang sana po, bilisan lang po yung pagbaba at makatulong tayo kaagad sa ating mga kababayan. Anything you'd like to add, sir? Yun na lang po. Maraming salamat po for calling me to at least share yung mga experience namin dito na dala-dala ng dumaan na bagyo.
Maraming salamat, RD Olen. That is our OCD Regional Office 1 sa Ilocos Region, our Regional Director, no? Para dun sa mga latest updates dun sa nangyayari sa Ilocos Region. Sa ngayon po, dito po sa National DRRM Operation Center, tuloy-tuloy pa rin po ang bumomonitor ng Office of Civil Defense at ng NDMC. So ngayon po, wala po itong tulugan sa amin dito. Kasama pa rin natin, no? Siyempre, yung mga sa pamunuan po ng Office of Civil Defense, ang aming Civil Defense Administrator, si Yusek Harold Cabreros. Kasama ko pa rin, siyempre, si Asek Rafi Alejandro, si Asek Cesar Idio, nandito pa rin po, no? At saka mga kinatawan natin. Ganun din po yung ibang mga region, ano, na online pa rin yung ating virtual EOC, no? For those monitoring, no? Manatili po tayong nakatutok dito sa Office of Civil Defense na Facebook page. Ito pong Civil Defense PH para sa mga pinakahuling updates po. Again, hindi pa po na nararanasan pa rin po ang Bagyong Uwan, no? Ang Super Typhoon Uwan. Nasa loob pa rin siya ng Philippine Area of Responsibility. Manatili po tayong nasa ligtas na lugar. Huwag po munang lalabas. Nababanggit nga po ni RD Olen ngayon. Delikado pa pong lumabas dahil mataas pa yung tubig at saka nararamdaman pa yung hangin. Yan po muna ang pinakahuling updates mula dito sa NDRRM Operation Center. Magbabalik po kami mamaya. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. Pangasinan. Pero alam mo ba, Tama, Gretchen, as of this morning, no, we have 2 reported deaths. From one is coming from Viga, Catanduanes. Di pa natin sure baka Pero in the meantime, it is still going to the last mile, no, yung the cities and the municipalities, the barangays, no, kasi wala din po ng mga areas doon na putol din yung mga linya ng komunikasyon. So until we're able to restore that through